Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nabaliktad sa sarili nilang presscon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Nang sabi ng dalawang environmentalist na activist na hindi sila sumuko kundi dinukot umano ng militar. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin. Tapos dinukot po kami. Tapos pinilip kami kasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Pero kilala po nila kami. September 2 nang napaulat na nawawala sina Jed Tamano at Jonila Castro sa Orion, Bataan. Miyembro sila ng grupong AKAP-Ka na tumutulong sa mga apektado ng Manila Bay Reclamation Projects. Pataas umano silang dukutin, pinahirapan at sinalang daw sila sa tactical interrogation. Iba ito sa sinabi ng NTF-ELCAC ng Biyernes na tumakas ang dalawa sa kanilang grupo at sumuko sa militar sa Bulacan noong September 12. Kasunod ng presscon kahapon, sinabi ng NTF-ELCAC sa isang pahayag na pakiramdam nila ay tinraidor sila. Naninindigan sila sa posisyon ng 70th Infantry Battalion kaugnay sa pagsuko ni Tamano at Castro at sa opisyal na ulat ng pulis sa Bataan na isinagawa nilang investigasyon. Pinangahawakan namin ito kasi kung meron po sila ng kustodiya po, meron po sila ng papel, ang tingin po namin pala, ito po ay pagtulong, namin silang tutulungan sa sa kanilang pagsusurrender. So kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po, hindi po namin alam ang event. Pampanga, Bulacan lang po ang aming area na. Alinsunod sa gusto ni Tamano at Castro, dinala sila sa Commission on Human Rights sa Quezon City. Nakipagpulong sila sa mga opisyal ng CHR kasama ang kanilang mga magulang at mga miyembro ng Kabataan at Gabriela. Nagpasalamat din sila sa mga sumuporta sa kanila. Tumangging magpaunlak ng panayam sa media ang dalawa. Tiniyak ng Department of Justice na hindi basta-basta babasura ang kaso laban sa 6 na inarestong suspect kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Yan ay kahit pa umatras na sa kaso ang ilang kaanak na mga nawawala. Tuloy rin ang investigasyon ng NBI at CIDG sa pagkawala ng iba pang sabungero. May unang balita si Salima Refran. Sir, baka gusto niyo lang po magbigay ng any statement, sir? May abogado na po kayo, sir? Matipid sumagot ang mga arestadong akusado sa kaso ng pagkawala ng 6 na sabungero sa Maynila noong January 2022. Nakadetene pa rin sila sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Pero pinagbigyan ng Manila RTC Branch 40 ang urgent motion nila para sa arraignment at tinakda ang pag-ubasa sa kanila ng sakdal sa Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit umatras na sa kaso mga kaanak na mga nawawalang sabungero, hindi naman daw ibig sabihin ito na madidismiss na ang kaso. Crimes against public order to. Kaya ang Estado may interest pa rin siya. Mayroon ka na laging private complainants at meron ka ng interest of the state. Kahit na ang private complainants ay ayaw na magharap ng kaso, ngunit ito'y hinawakan na ng Estado, pwede pa rin ituloy ng Estado kung nandiyan ang ebidensya. Hindi rin daw tumitigil ang CIDG at NBI sa pag-iimbestiga sa pagkawala ng iba pang mga sabungero. Ang 6 na naaresto, kasama sa mga iniimbestigahan para sa mga ito. Actually, 1.5 years ago, naturo na itong mga ito. It was pointed out by the CIDG as early as 1.5 years ago, even prior to our assumption to office. Ito, hanggang saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Ang isa nga sa mga akusado na si Julie Patidongan, suspect rin sa pagkawala ni Michael Bautista na nakunang nakaposas habang bitbit ng 2 lalaki sa labas raw ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021. Pero noong Hunyo, dinismiss ang reklamong kidnapping at serious illegal detention laban kay Patidongan kaugnay sa pagkawala ni Bautista. Ibinalik sa CIDG ang reklamo para dagdagan ng ebidensya. Sa 34 na missing sabungeros, 26 ang hindi pa nakakapaghain ng kahit na anong reklamo. Nais ni Remulla na makapulong muli ang mga pamilya kasama ang CIDG at NBI sa lalong madaling panahon.
Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Plano ng gobyerno na magpatupad ng fishing ban sa ilang piling lugar. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, layo nito maresolba ang problema sa overfishing at maparami pa ang supply ng isda sa bansa. Ipatutupad daw ito sa mga lugar na nakatuon lang sa breeding ng mga isda. Plano rin nilang magpatupad ng mga programa na magtatayo ng cold storage facilities para maiwasang mabulok ang mga isda. Sinasabi natin agriculture, ang ibig sabihin ng agriculture hindi lamang bigas o mais, kung hindi pati fisheries at saka livestock. Kaya kasama sa ating development plan ang mga fisheries. Bumaba ang ating nahuhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda, kaya yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Samantala, sabi ng Pangulo na may tsansa pang maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas na ipinangako niya noong kampanya. Posible raw yan kapag naisaayos na ang produksyon at magamit na ng mga magsasaka ang mga binigay na tulong ng gobyerno. Iimbestigahan ng Senado ang grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte na tinawag na kulto ni Senadora Risa Ontiveros. Ipinasisilip ni Ontiveros sa mga insidente umano ng rape, sexual abuse at child marriages na talamak daw sa komunidad. Nais din paimbestigahan ni Senador Ronald De La Rosa ang umano'y Shabu Laboratory at private army ng grupo. Inutusan na rin ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, noong Hunyo pa lang, sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang leader ng grupo na si J. Rense Kilario o alias Senior Aguila at 12 pang miyembro kabilang ang sex trafficking at human trafficking. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Socorro, mahigit 3,000 ang miyembro ng kapihan o ang kuta at komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Noong Abril, binuo ang Socorro Task Force kapihan para tulungan ang mga biktima ng grupo kabilang ang mga naiwang kaanak ng mga umano'y inabusong miyembro ng Socorro Bayanihan Services. Pinaniwalaan nila na magugunaw daw yung mundo. Kung hindi daw pupunta doon, hindi makakasama sa langit. Ang hirap ipagpatuloy ng walang asawa pero kailangan naming lumaban. Ang mga aligasyon laban sa Socorro Bayanihan Services malayo sa paglalarawan nila sa kanilang grupo. Sa isang video sa kanilang Facebook page, ipinagmamalaki ng grupo ang kanilang kulturang nakasentro raw sa agrikultura at bayanihan. Ganyan din ilarawan ng Vice President ng Socorro Bayanihan Services ang kanilang grupo sabay tanggi sa mga alegasyon sa kanila. Handa rin daw silang humarap sa investigasyon. Yung sinasabi na kulto, walang katotohanan yan. Our association promotes really bayanihan culture, bayanihan spirit. And our main purpose is, first is for housing kasi mahirap naman dito ang magtayo ng bahay. Second is agriculture. And third is burial services. Kung may mamatay, tulong-tulong kami. Ang It's Raining in Manila fever, umabot na rin sa K-pop world. Uy, si GOT7 member Bam Bam hook na rin sa hit single ng OPM band na Lola Amor. Sinare yan ni Bam Bam sa kanyang IG story na nirepost ng Lola Amor. Pinusuan naman niya ng OPM at syempre ng K-pop stans. Wish pa ng ilang netizens magkaroon siya ng sariling version nito sa kanyang world tour sa Manila sa Friday. Kasunod ito ng mga pinost niyang pics sa X. Mas pinalawak pa ang grounds o basehan ng absolute divorce para sa basehan sa panukalang batas na nalusot na sa komite sa Senado. At live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico. Igan, aprobado na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Absolute Divorce Bill na matagal nang pinagdedebatihan na ipatupad dito sa bansa. Marami ang pabor dyan, pero may ilan pa rin na ayaw talaga ng diborsyo sa Pilipinas. Kaya pinili ko yung divorce, pag halimbawa
10 taon ng kasal si Rizam. May mga panahon daw talaga na hindi maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sila mag-asawa. Pero kahit kailan, hindi raw nila naisipan na maghiwalay. Ilalaban ko yan. Bakit naman maghihiwalay? Sige, kung kaya pa. Pero pabor daw siya sa absolute divorce kung sakali mag-asawa na ang anak niyang babae. Lalo kung nagkakasakitan na. Yung anak ko, babae. Kung ganun man lang sa payatin niya na magkasakitan na, divorce na lang kaysa naman ko. Isa yan sa mga iniiwasan kaya patuloy ang pagsusulong ng absolute divorce sa Pilipinas. Sa inilabas na Committee Report 124 ng Senate Panel, inaprobahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang absolute divorce base sa ilang grounds. Katulad kung 5 taon naman nang hindi nagsasama ang mag-asawa, kung may naganap na panggagahasa bago o matapos ikasal, at kung nagkaroon ng pisikal na pang-abuso. Bukod kay Rizam, pabor din ang ilang tinanong namin, gaya ni Marie Cris. Dapat na raw talaga magkaroon ng ganitong batas sa Pilipinas. Kasi po mahirap talaga ang divorce dito kaya marami nag-ibang bansa. Mas gusto nila na dun magpa-divorce kasi mas mabilis. Pag dito po sa atin, mabagal yung process tas maraming gastusin. Pero may iba na gaya ni May na hindi pabor sa diborsyo. Hindi po ako agree dyan, sir. Kasi katulad po niya, may pamilya ka na tapos magdi-divorce kayo, di kawawa naman po yung pamilya niyo. Pag-usapan na lang po ng maayos para walang mangyaring ganong divorce. Kasi sa mga artista lang naman po nangyayari mga ganyang divorce na yan eh. Nitong Pebrero, inaprobahan na rin ang parehong panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso. Igan, bukod sa Vatican City, Pilipinas na lang ang hindi nagpapatupad ng divorce sa buong mundo. Wala pa namang pahayag ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ukol dito sa bagong development sa divorce bill. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Good news sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Balak na ring mag-hire ng South Korea ng mga Pinoy domestic helper. Pinag-aaralan din ng kanilang bansa na palawigin ang visa ng employment permit system ng mga skilled worker doon. Yan ang unang balita ni Ian Cruz. Balik South Korea nitong Hulyo ang 29 anyo sa Batanggenyong si Michael Bagot. Ang ikalawang kontrata niya sa ilalim ng EPS o Employment Permit System ay alang-alang daw sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya umaasa raw siya at iba pang Pinoy factory worker dito na ma-extend ang pananatili ng mga nasa ilalim ng EPS. Sakali maging 10 years, mas malaki pong tulong para sa pamilya namin dito sa Pilipinas. Ilang dekada na ang matatag na relasyon ng Pilipinas at South Korea, kaya naman hindi nakapagtataka. Maraming mga Pilipino ang naengganyong magtrabaho rito kung saan mas malaki ang kita at mas maganda ang mga benepisyo. Kinompirma ng Embahada ng Pilipinas dito sa Seoul na pinag-aaralan nga ang pagpapalawig ng pagtatrabaho ng mga skilled worker sa ilalim ng EPS. Meron kang pagkakataon na magkaroon pa ng isa pang kontrata na medyo mas mahaba dun sa una mong kontrata. Magdadalawang dekada ng EPS kung saan pinapayagang kumuha ng foreign workers ang Korean employers na walang makuhang local workers. Higit kalahati sa tinatayang 63,000 na Pinoy rito sa South Korea ang nasa EPS program. Pero kailangan din daw makitang karapat-dapat bago bigyan ng mas mahabang kontrata. Meron hong mga requirements na tinitignan po nila, kasama na po doon yung language proficiency. Bukod sa factory workers, pinag-uusapan na rin ang pagkuha ng mga domestic helper mula sa Pilipinas, lalo tumatanda ang populasyon ng South Korea. Meron po silang ginagawang pilot study at possible pilot implementation po sa mga darating na buwan. Pero maliit lang po na numero initially po. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nakipagbulong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa matataas na opisyal ng ilang bansa sa United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Sumentro ang mga pulong sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa mga bansa. Kabilang sa mga nakausap ni Manalo ay mga opisyal ng Lithuania, Austria, Slovenia, Serbia at Yemen. Nakiisa naman ang Pilipinas sa iba pang mga bansa na naniniwala sa otoridad ng United Nations Convention on the Law of the Sea at sa pagpapatupad ng mga solusyon sa ilang problema kabilang ang climate crisis
Sa ibang balita, sa tugon ng masa survey ng Okta Research, tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na mahirap ang kanilang sarili. Sang-ayon kaya riyan ng ating mga kababayan. At may unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Mas dumami nga yung pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap sila kung pagbabatayan na yung survey ng isang grupo nitong second quarter ng taon. Naniniwala naman dyan, Igan, yung ilang mga kababayan natin na nakausap at nakilala ko dito sa Nia Road sa Quezon City. Ramdam na ramdam daw ni Edgardo na mas humirap ang kanilang buhay sa mga nakalipas na buwan. Sa ilang oras na pangangalakan ng basura, maswerte na raw kung makapag-uwi siya ng 200 piso. Sobrang hirap talaga. Dati hindi naman eh. Kahit pa paano eh. Bira lang kami maganito eh. Mahal na po yung mga bilihin. Saka kinukulang kami sa ano. Ayun, ilang kami nangangalakal din kami. Ito. Ilang buwan na rin silang sa gilid ng kalsada pansamantalang naninirahan dahil hindi nila kayang magbayad ng upa sa bahay. Umalis na po kami. Hindi na po kami pinababa na kami. Kasi? Wala kami pambayad eh. Ang kanyang kinakasama na si Karen todo budget para lang makakain sila ng 3 beses kada araw. Bibili na po ng mga gulay. Tapos babudget din po talaga. Si Nancy madaling araw pa lang tulak-tulak na ang kanyang kariton. Maaga siyang pumupwesto sa bangketa, daladala ang mga paninda niyang nilagang itlog, saging at kamoteng kahoy. Ang kinikitang halos 300 piso, kulang pa raw pambili ng pagkain dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon. Mahal. Grabe kung tutulong sa akin. Di ko kaya. Kasi ano lang, dinidiskartehan na lang. Mantakin mo naman ang bigas niyan, 57. Sa isang araw, sa isang bisis na lang kakain. Priority na lang yung mga bata, makapasok, may mga baon sila. Lumabas sa resulta ng sinagawang second quarter survey ng Okta Research Group na mas dumami ang mga Pilipino na nagsabing tinuturing nila ang kanilang pamilya na mahirap. 50% ito o katumbas ng 13.4 milyong pamilya. Mas mataas kumpara sa 43% sa unang quarter ng taon o 11.3 milyong pamilya. 9% naman na nagsabi na hindi sila mahirap. 41% ang hindi makapagsabi kung sila ba ay mahirap o hindi. Sa parehong survey, 15% o nasa 3.9 milyong pamilya ang nakaranas ng gutom. Halos pareho ito sa resulta sa unang quarter ng taon. Sa kabila ng nararanasan nilang kahirapan, todo sikap sina Edgardo at Nancy. Tiyaga at sipag daw ang sandata nila para makaraos sa araw-araw na pamumuhay. May pag-asa kung magsikap lang po. Think positive lang. Maasa habang nabubuhay. Kasi kahit naman na hindi mahirap ang buhay, kung hindi ka rin gagawa ng paraan, wala, mas lalong hirap ang buhay mo. Kailangan tiyaga, may sipag. Samantala, Igan, isinagawa yung survey nito lamang Hulyo at ito po'y may respondents na nasa 1,200. Ang margin of error naman itong survey ay plus minus 3%. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Lakas maka-throwback ng premiere night ng Video City. Please be kind. Be kind, please rewind. Yes. Ni Nakapuso Action Drama Prince Ruru Madrid at Yasi Press 1 kagabi. Full force ang cast at ilang guest na 90s ang peg ng rumampa sa red carpet. Present din si GMA Pictures Senior Vice President Nessa Valdelion. Sa movie, isang aspiring filmmaker ang karakter ni Ruru na si Han na magka-time travel sa year 1995. Diyan niya makikilala si Ningning, played by Yasi, na nagtatrabaho sa isang video rental shop. Kwento raw ito ng 2 tao mula sa magkaibang panahon pero pinagtagpo ng tadhana. Right time. More than anything else, sobrang gusto ko lang po magpasalamat na naging parte po ako ng pelikula nito. Napakaganda po ng storya. I'm just very, very happy and grateful na pagbukas po ng ilaw, yung mga tao nakatingin po sa'yo and then happy or umiiyak. Congrats, Ruru and Yasi! Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.